Good day everyone. Welcome to lecture number 1 of Math 123, Integral Calculus. In this lecture video, we will discuss fundamental concepts as well as basic integration rules. But before that, let's have a bit of introduction. Integral calculus, by definition, is the branch of calculus where we study integrals and their properties. So when we say integral, so this is the counterpart of differentials in differential calculus. Integration is an essential concept which is the inverse process of differentiation. So talking about inverse process, so nandito yung mga tinatawag nating inverse operation. So addition and subtraction, multiplication and division. Likewise, so ganun din pagdating kay raising to powers and then extracting roots. So itong mga ito ay example ng inverse operation. So just like them, so anti-differentiation is the inverse of differentiation. If you can remember in differential calculus, so the process of finding the derivative or the differential of a given function is called differentiation. So take note, differentiation is the process and then the derivative or the differential. So ito yung nagiging answer natin or nakukuha natin after natin mag-differentiate. Here in integral calculus, so the process is inverse or reverse. So the process will be finding the function whose derivative or differential is given. So unlike in differential, so ang binibigay na una is yung function tapos hahanapin yung derivative. Samantalang dito kay IC, so binigay na yung derivative, so hahanapin naman natin ano yung original na function. So the process is called anti-differentiation. So kung differentiation kay DC, anti-differentiation naman kay IC. So from the word anti, kumbaga, it opposes or it negates the process of differentiation. Kumbaga, binabalik niya dun sa dati. So, just like in DC, so anti-differentiation is the process and then yung resulting function, yun naman yung tinatawag natin antiderivative. However, in this course, so we shall use the term integral in place of antiderivative and then integration instead of antidifferentiation. So aside from, syempre, mas mahaba si antiderivative tapos antidifferentiation. So the word na integration is actually more preferred since there are other application pa nung integration. So madidiscuss natin yan mamaya. So for the type of integrals, so there are actually two. So first is the indefinite integrals. So an integral that has no upper and lower limit is known as indefinite integral. So from the word indefinite, it means not sure. So hindi tayo sure. So bakit nga ba hindi sure? So hindi sure kasi dito ang sagot natin, so di ba ang process? So given the derivative, hahanapin ano yung original na function. Pero yung original function natin, so meron tayong idadagdag na arbitrary constant, c. So take note, etong f of x, so maliit na f, eto yung derivative na. So, given yung derivative, hanapin mo yung original function f of x, so capital F, no? So, dito kaya siya tinawag na indefinite kasi hindi sure. For example na lang. So, for example, let's say tinatanong, what is the integral of 3x squared dx? So, kapag ganyan, so, pwede natin sigurong, so, ang gamitin ko na lang sigurong word muna is by experience, no? So, by experience, we know that if we derive x cubed, so, yung derivative ng x cubed is basically 3x squared. So, that is by definition, by experience. However, so, although tama naman na kapag dinerive mo si x cubed is equal to 3x squared, so, from here, we can say na kapag in-integrate mo sa 3x squared, equal siya kay, so, eto, equal siya kay x cubed. Kumbaga, inverse process lang. So, para din ma-check mo kung tama yung in-integrate mo, so, derivative mo, dapat bumalik dito sa mismong yan ulit. However, recall that the derivative of constant is equal to 0, di ba? Pagdating kay differential calculus. So, although tama, so valid naman yung answer na x cubed, pwede rin nating sabihin na ang sagot ay x cubed plus 1 or maybe x cubed
plus 999. So, etong tatlong ito, valid pa rin. So, sabi natin, di ba, ang derivative naman ng constant ay equal to 0. So, etong tatlo, or actually, hindi lang itong tatlo, no, there are infinite number of answers kapag nag-integrate kayo ng 3x squared. And that is because, so, binigay naman na kasi sa atin ay derivative. So, hanapin natin yung original function. And we don't know for sure kung yung original function ba, meron talagang katabing constant or wala, or kung ano man yung value ng constant na yun. So, pwedeng 1, pwedeng negative 2, pwedeng negative 10, positive 999, and so on. So, basically, yung range or yung value ng constant na maaaring katabi ng original function natin, so infinite sila. So, it can range from negative infinity to positive infinity. So, yung value ng constant na yun. And for that reason, so instead of, or para maging generalized yung magiging answer natin, so instead of writing values ng constant na hindi naman tayo sure, so nilalagay na lang natin is plus c. So, ang tawag natin sa plus c na to ay arbitrary constant. So, from the word arbitrary, it is, kumbaga, chosen randomly, something like that. So, para makita natin, so basically, yung sagot dito is x cubed plus c. So, yung c na to, so para hindi naman natin kasi sure ano yung totoong katabi niyang constant kung meron man o wala. So, para ma-generalize natin yung magiging answer, so plus c na lang yung nilalagay natin dun sa pinaka-answer natin. So, I hope malinaw yun, no? So, yun yung ating indefinite integral. So, hindi sure kasi merong arbitrary constant. So, basically, itong answer na to, pwede siyang tawagin as general na solution or general answer kasi hindi naman very specific. So, hindi kasi tayo sure kung ano yung value ng constant talaga. So, actually, ito yung binabanggit pala dito. So, antiderivatives or integrals of the functions are not unique. So, not unique in a way na there exists infinitely many antiderivatives of each of certain function which can be obtained by choosing c arbitrarily from the set of real numbers. So, when you say real numbers, so it is any number that can be located in the number line. So, yung number line natin, example, ito yung 0. Nandito yung negative infinity, tapos positive infinity. So, as long as pwede mong i-plot yung number na yon dito kay number line, so real number siya. So, be it positive or negative, exact man na whole number, or may butal, let's say 2.5, negative 3.715, so lahat ng yun is counted as real number. So, ito yung binabanggit ko kanina na yung range ng possible value ng c, pwede siyang from negative infinity to positive infinity. And for that reason, so kaya tayo naglalagay ng arbitrary constant. So para ma-generalize natin yung answer natin. So dun sa mismong, so i-rewrite ko na lang dito. So integral ng f of x dx is equal to, so malaking f of x plus c. So yung f of x na to, so kumbaga yung pinaka-given na derivative ng isang function, so ang tawag natin doon ay integrand. So, ito siya. So, yung f of x dun sa integral ng f of x dx. And then, x is the variable of integration. So, just like in differential calculus, so, hindi ka pwedeng mag-integrate, or kumbaga, for example na lang. So, nagdi-derive ka ng, let's say, d dx over 3y. So, ito huwag nyo nang pakumplehiduhin, huwag nyo nang pakailaman muna yung implicit differentiation. So, for example, diniderivative mo yung 3y with respect to x. So, kapag ganun, magkaiba yung variable nila, di ba? So, kapag ganun yung case, ang nangyari, so, si y, isi-treat mo siya as constant. Or siguro para hindi na lang malito, let's say, 3a. Something like that. So, kung iba yung variable na to kaysa dun sa variable of differentiation, so, etong buong ito, i-consider mo as constant. So, derivative ng 3a with respect to x is equal to 0 since derivative ng constant is 0. So, ganun din dito ka integral calculus. So, kapag nag-integrate ka ng mga functions na ang variable nila is x, so pwede siya as long as x din yung variable of integration natin. For example, mag-integrate ka naman ng y with respect to dx. So, etong y na to, i-treat mo siya as constant.
So, ganun lang naman yung sinasabi dito, no? So, yung basa dun daw, a function of x such that f prime of x is equal to f of x. So, yung process na to, nabagit naman natin sa mga previous slide. And then, constant of integration. And then, yung eto pala, etong symbol na to, so, ang tawag natin dyan is integral sign. So, ang origin naman ng integral sign na yan, so, ang pinakaunang gumamit yan ay si Leibniz noong October 29, 1675. Siguro, alam niyo naman yung mga mathematician, mabibilis mag-solve. Parang, eto kasi, ang galing yan dun sa Latin word na summa. So, summa meaning sum. So, yung S na yan, kumbaga, yun yung etong integral sign, yung origin yan is yung first letter ng word na summa. So, ang nangyari, so, parang naging elongated tsaka distorted nung S, kaya nagbukang ganyan integral sign. So, si Leibniz yung unang gumamit nung integral sign na yan. So, just a little bit of trivia, no? So, next type of integral is definite integral. So, kung kay indefinite, hindi tayo sure. So, dito kay definite, sure na tayo. Sure na, in a way na, yung answer natin is exact. So, wala nang arbitrary constant dun sa final answer natin. So, ito naman ay isang klase ng integral of real-valued function f of x with respect to a real variable x on an interval a to b is expressed. So, ito naman yung expression niya. So, ganun pa rin naman, integration ng or integral ng f of x dx pero meron na tayong upper and lower limit. So kapag i-evaluate natin yan, so ganun pa rin, nahanapin natin. So etong f of x na maliit na yan, yan pa rin yung na-derivative. And then etong f of x na malaki, ito yung original function. Kaya nga lang, pag nahanap natin yung original function, so i-evaluate natin siya dun sa dalawang limit na yan. So pag in-evaluate, basically, isa-substitute mo lang yung upper limit saka lower limit dun sa function natin. So, for example, so integral ng, so gamitin na lang natin yung x cubed, or 3x squared pala. 3x squared dx, and then let's say ang limit niya, so from 1 to 3. So, eto, pag in-integrate natin, so by experience, sabi natin, di ba, eto is x cubed. So, etong x cubed, i-evaluate natin ngayon yan from 1 to 3. So, nagkabila ko ng sulat. So, pag i-evaluate natin yan, basically, yung 3 and 1 is substitute mo. So, i-substitute mo muna sa upper limit na mauna. So, basically, parang 3 cube siya. Minus, substitute mo naman yung lower limit dun sa function. So, 1 cube. So, parang ganyan. So, i-simplify nyo na lang ito. So, 9 minus 1. So, 8 yung sagot. So, papansin nyo, so, exact na 8. So, wala nang arbitrary constant dun sa pinaka-answer natin. So, pagdating dito, actually, pwede nang i-calculator kapag definite, no? Siyempre, as long as x or isang variable lang yung involved, pero pag dalawang variable, so medyo complicated na naman kapag ganun, no? Lang bumalik. So, yun yung ating definite integral. So, ganito daw yung basa niya, no? So, thus, integral of f of x dx is read as a definite integral of f of x with respect to dx from a to b. And take note dito, no? So, dapat si wait lang, nagkamali ata ako ng pangalan dito. So, this should be, so edit ko lang. Okay, so yan. So, pinagbaliktad ko na lang para konti lang yung ma-edit. So, lower limit yung nandito sa baba, upper limit yung nasa taas. So, dito sa case na to, so dapat si B ay always greater than 2. Or pwede rin namang equal sila. So, yung sinasabi ko kanina na isa pang application ng integration. So, integration kasi ginagawa siya, wait lang. So, sa integration ginagawa siya para mag-approximate ng area bounded by graph of functions. For example, drawing lang ako dito. So, for example, meron tayong graph ng function.
And then, ito yung ating mga limit. So, ito si A, ito si B. And then, ito naman, so ito yung graph ng, let's say, function f of x. So, di ba, pag mga function, let's say, linear function, quadratic, cubic functions, kapag grinaph natin yung mga yun, basically, mga lines sila. So, regardless kung straight line or curved line yung mga yun, so, assuming yung graph ng function na yun ay eto siya, yung kulay red. So, sa integration, ginagamit para approximate yung area bounded by the graph of function. So, basically, sa integration, pwede daw gamitin para i-approximate sa gaano kalaki or ano yung area nung shaded region na to. Siyempre, pagdating kay geometry, so wala naman tayong ganyang derived formula, no? So, kung ano mang shape yan, so gaano man ka-curve yung line ng function na yon. So, basically, wala tayong derived formula para makompute yung area na ito. So, doon na pumapasok yung integration. So, pagdating kay integration, so mag-drawing lang ako ng panibago. Then, try kong medyo lakihan. So, let's say ito si A, so lower limit and then upper limit. So, ang ginagawa para ma-approximate yung area nito, so nagdo-drawing tayo ng mga rectangles of equal width. For example, ito siya. So, imagine nyo na lang magkakasing lapad yung bawat rectangle na ito, no? Lang, medyo mahaba na siya. Okay, natanggal naman lahat. Tamburahin ko na lang. Say, eto yung mga rectangle natin. Yan. So, assume nyo na lang magkakaparehas ng width yung bawat rectangle na to. So, ang ginagawa para ma-approximate yung area bounded by graph of function, so nag-drawing tayo ng equal width na mga rectangles. So, syempre, ang area ng rectangle, alam natin yan, base times height lang yan. So, papansin ninyo, para ma-compute yung area nito, so pinag-a-add yung mga areas ng rectangle na yan. So, meron, for this case, merong 5 rectangle. So, 5 times the, hindi pala 5. So, parang ipag-a-add mo, ipagsasam mo lahat ng area ng 5 rectangle na yan. So, syempre, magkakaiba naman yung height nila. So, magkakaiba yung area ng bawat rectangle. So, magkakaparehas lang yung width ng mga yan, no? So, yung ganun yung pag-approximate ng area ng curve na to. However, kung mapapansin ninyo, so, merong mga maliliit na spaces dito sa may taas na, kumaga hindi nasama dun sa computation ng area. Therefore, with that, pwede nating sabihin na hindi ganun ka-accurate yung area na na-compute natin gamit yung mga area ng rectangle na to. And that is true. However, so imagine, let's say, 1,000 or 1 million yung bilang ng rectangle na nandito. So, habang dumadami yung bilang ng rectangle na to, so syempre yung mga spaces na hindi nasasama dun sa mismong area ng rectangle, mas lumilit na. So, mas kumukonti na siya. And with that, we can assume na habang, or let's say, as the number of rectangle approaches to infinity, so yung area na nandyan, na hindi nasasama dun sa mga rectangle, so papalit din ng palpalit. Basically, approaches to zero naman yung area nun. So, habang dumadami yung bilang ng rectangle, so mas nagiging accurate naman din yung pag-estimate natin ng area na to. So, basically, yun yung isang application ng integrals. So, parang sum siya. So, di ba nga yung integral sign natin, sum. So, ipag-sum mo, ipag-add mo lahat ng area ng rectangle na yan. And dito, no? So, let's say ito yung ating x-axis. So, sabi natin kanina, so dapat si upper limit ay laging mas malaki kay lower limit. Since area yung in-approximate natin, so actually, technically, pwede pa rin namang magkaparehas. Let's say,
Upper limit is A and then lower limit is A din. However, sabi natin 'di ba area. So kung magkaparehas yung limit, so basically yung pinaka-width ng area mo is 0. So technically kapag nag-evaluate ka na magkaparehas yung upper and lower limit, ang lalabas na answer mo is 0. So basta ang iwasan lang natin, maging mas malaki si lower limit kesa kay upper limit. So with that kasi kapag in-input nyo sa calculator, mag-e-error na siya. So I hope na susundan naman yun, no? Finding the integral of a function requires the ability to guess another function whose derivative is f of x. So diba, yung sinabi ko kasi kanina, yung term or yung phrase na ginamit ko, by experience. So by experience, alam natin na ang derivative ng x cubed by 3x squared. However, that is not always the case, no? So hindi naman sa lahat ng klase ng function alam natin yung sagot. Hindi naman lahat ng function na derive na natin nung differential calculus natin. So in order to reduce the guesswork, so standard integration formulas are set up for use. So dito na pumapasok yung mga standard integration formulas. For this lecture video, so dun muna tayo kay algebraic function. So fundamental rules sila. So actually merong 5 dito, pero yung 3, so hindi natin siya mako-consider as integration formulas, rather they are properties of integration na lang. So 5 ito, so 1, 2, 3, 4, and then ito yung pang-5. So balik tayo dun sa una. So ito yung una. So integral ng du is equal to u plus c. So kung gusto nyo mang i-check yung answers niyo, actually hindi, kung gusto nyo din i-prove yung rule na to, so gagawin nyo lang, so i-derivative nyo itong nandito sa my right side. So dapat ang lalabas yung nasa left side. So for example, kay differential calculus, so yung u dito, variable siya. So derivative ng u, so para siyang derivative ng x. So derivative ng x, di ba, is 1. Tapos derivative ng constant is 0. So derivative ng u, du na lang siya. Basically, yun na rin yung pinaka-proof nung rule na to, no? And then, eto naman, so hindi siya integration formula. So, more like a property siya. So, sabi lang dito, kapag nag-integrate kayo ng naka-quantity, so u plus v with respect to x. So, etong si u and v, so, imagine that those are functions of x. So, sabi lang dito sa property na to, so, pwede mo silang paghiwalayin. So, pwedeng separate sila ng integral sign. So, integral ng u dx plus integral ng v dx. So, yan yung pangalawa. So, para naman dun sa pangatlo, so, property ulit siya, hindi siya integration formula. Kung sabi naman dito, kapag mag-integral ka ng so du tapos merong constant na kasama, so yung constant actually, pwede mong ilabas eh. So, parang di ba pag nagdi-derivative tayo, let's say, v dx ng 3x squared. So, eto, pwede natin i-represent. So, 3 times derivative ng x squared. So, parang ganun din dito. So, yung a, pwede mong ilabas. So, constant yung a dito, no? Tapos, magiging kamukha na siya nung etong una. So, dito kasi, so, imagine yun, nilabas natin yung a dito, no? So, natira na lang, du din sa loob. So, integral ng du, u plus c. Tapos, imumultiply mo yung inilabas mo, a. So, kaya siya, au plus c. So, dito baka magtaka kayo, bakit walang a katabi ng c? So, constant si a, tapos constant din si c. So, parang constant times constant. So, constant pa rin naman. So, nilalagay na lang natin c dito. So, I hope na susundan. And then, ito naman, so actually, ito ay isa sa mga pinaka-importanting formula, no? So, pinaka-importanteng integration rule. So, para sa akin lang naman. So, ito rin yung pinaka-basic din kasi. So, ito actually yung power formula or power rule natin pagdating kay integration. So, if ever na mag-integrate tayo ng u raised to n, so u is a variable and is an exponent na any real number except 1 or except negative 1, so ito yung formula niya. Kung gusto nating i-prove ito, so for example, di ba pag nagdi-derivative tayo, let's say derivative ng x cubed,
So, di ba ang ginagawa? So, yung exponent nilalagay sa harap, tapos yung exponent binabawasan ng isa. So, pag dinerivative mo si 3x, pag dinerivative mo sa x cube, so yung exponent nilalagay mo sa harapan. So, copy the variable, tapos yung 3 na original, babawasan mo ng isa. So, kaya nagiging 3x squared siya. So, dito naman, so for example, derivative natin si u raised to n plus 1 over n plus 1. So, dito siguro, applyan muna natin nung rule number 3. So, rule number 3, so si n kasi ay constant plus 1. So, technically, yung denominator, pwede mong ilabas muna. So, eto pwede nating i-rewrite. So, 1 over n plus 1 derivative ng u raised to n plus 1. So, nilabas lang natin yung constant, no? So, gamit yung rule number 3. So, pag dinerive natin itong u raised to n plus 1, so katulad dito kay x cube, so di ba yung exponent, so ilalagay mo sa harapan, so quantity ng n plus 1, so copy the variable, tapos yung original na exponent na n plus 1, babawasan mo ng isa. So, matitira dito, n plus 1, quantity ng u raised to n. So, 1 minus 1, so 0. Matitira na lang dito, n. Tapos, ibabalik natin yung nilabas nating 1 over. Babalik natin ito, 1 over n plus 1. O, lagyan na lang natin dito, n plus 1. So, ito, pwede mo nang makancel. So, ang natira na lang, u raised to n. So, ito na siya. So, basically, yan na rin yung pinaka-proof ng formula na ito. O, pag nag-integrate ka ng u raised to n, so u raised to n plus 1 over n plus 1. And then, syempre, plus c. So, ang limitation naman ng formula na to, dapat si n daw hindi equal to negative 1. Kasi, for example, negative 1 yan. So, dito tayo tumingin. So, kapag negative 1 si n, so negative 1 plus 1, so parang u raised to 0. So, aside from the loss of exponent na anything that is raised to 0 magiging 1, ang problema kasi dito sa denominator pa. So, negative 1 plus 1 is magiging 0. So, parang u raised to 0, diba? Yung u raised to negative 1 plus 1 over negative 1 plus 1. So, ito ay u raised to 0 over 0. Or pwede mong sabihin, ito is 1 over 0. So, diba pag 1 over 0 kasi ang tawag natin dyan is undefined. Basically, error ulit siya dun sa ating solution. So, kaya hindi pinapayagan na gamitin na itong formula na ito kapag yung value ng n ay negative 1. And actually, itong limitation na to, itong formula number 4, so yun naman yung para kay formula number 5. So, integral ng du over u. So, as you can see, so meron kasing properties of exponent, di ba? So, ang tawag natin doon, negative exponent rule. So, although madidiscuss naman natin yun mamaya, so isingit ko na dito, no? Kailangan natin siya para dun sa explanation neto. So, dun sa negative exponent rule ng exponent, so for example, we have negative u, let's say, instead of ux na lang. So, x raised to negative 2, so eto pwede natin siyang i-represent as 1 over x squared. So, para mas mabilis na lang tandaan, so if ever na nakakakita kayo ng negative na exponent, pwede nyong isipin na nasa maling lugar siya. Nasa maling lugar in a way na, for example, so eto, imagine nyo, meron siyang imaginary denominator na 1. So, para mawala yung negative dun sa kanyang exponent, so kailangan mo siyang i-reciprocal. So, imbis na nasa numerator, dapat nasa denominator siya. So, ganun din, for example, 1 over x raised to negative 2. So, pagdating sa ganitong case naman, so negative yung exponent niya nung nasa denominator siya. So, para mawala yung negative dun sa kanyang exponent, so, ilipat mo siya dun sa numerator. So, take the reciprocal. So, ito pwede mong represent as x squared over 1. Or kahit hindi mo na isulat yung 1 dito. So, ito yung sinasabi ng ating negative exponent rule. So, ito, kung i-rewrite mo siya dun sa form ng ating power formula, so parang integration siya ng u raised to negative 1 du. So, ang sabi dun sa formula number 4, hindi pwedeng negative 1 yung n dito kapag gagamit ka ng power formula kasi magiging undefined yung sagot.
So, yung magiging solution natin, if ever na negative 1 yung exponent, so, derivative ng du or integral ng du over u, so equal siya kay ln u. So, yung pinaka-proof naman no formula na to, so di ba kapag nagdi-derive tayo, let's say ddx ng ln x, so di ba kung natatandaan nyo, ito ay 1 over x or 1 over x. So, 1 over x, or kung yung ginamit nyo, edi 1 over u, kamukha na siya ng etong integrand dito sa formula na to. So, yan na basically yung pinaka-proof nung formula na yan. So, I hope nasusundan naman, no, yung ating 5. So, 5 pa lang sila. So, actually, sila yung pinaka-basic, no. So, technically, 3. Yung 2 ay property. Para mas maintindihan yung mga integration formulas na nabanggit natin, so let's try solving some problems. So for sample problem number 1, so evaluate the integral of quantity of 5x raised to 4 plus 3x squared plus 6 with respect to x. So given this integrand, so pwede nating tignan kung ano yung mga rules na pwede nating gamitin. So kung nare-recall nyo yung 5 rules na yon, so first pwede nating applyan nung number 2. So sabi dun sa number 2, since separated naman ng operation yung bawat term nung integrand natin, so eto pwede natin siyang i-rewrite. So magpalit lang ako ng kulay. So pwede natin itong i-rewrite. So integral ng 5x raised to 4 dx plus integral ng 3x squared dx plus integral ng 6 dx. So that is applying number 2. Ngayon, pwede rin nating i-apply yung ating number 3 na rule. So ang sabi doon, kapag meron daw constant sa harapan, napindot. Kapag meron daw constant dun sa harapan, so pwede mong ilabas ngayon dun sa ating integral sign. So just like, so 5 integral ng x raised to 4 dx plus 3 integral ng x squared dx plus 6 integral ng dx. So yung pinakagamit ng mga ating standard formula, so dapat yung integrand ninyo dapat maging kamukha ng mga nandoon. So para maging kamukha, so kailangan natin mag-simplify or kung ano mang klaseng pag-simplify yung kakailangan para maging kamukha ng mga nandoon sa standard formulas natin. So eto, since naayos na natin, so kumbaga itong tatlong term na to, tatlong integral, so kamukha na siya. So itong unang dalawa, kamukha ng number 4. So gamit si power formula. Samantalang itong pangatlong term naman, so kamukha siya nung first. So meron lang nakamultiply na constant dun sa harap. So kung evaluate natin ito, so 5 quantity ng, so x, so sabi diba dun sa formula ng power, so yung original na exponent, dagdagan mo ng isa, tapos i-divide mo nung nandun mismo. So 4 plus 1 din. And then plus, or siguro kahit huwag na natin lagay muna. So yan, and then plus C1. So yan yung una. So yung integral ng x raised to 4. Siguro gawin ko na lang munang quantity ito. So ito yung una. Then yung pangalawa, so 3. Bracket ko na nga lang din. So ito yung pangalawa. So 3, quantity ng, so x, original exponent na 2, dadagdagan mo ng isa. And then divide mo ng 2 plus 1 din. So kung ano yung nasa exponent, yun yung nasa denominator. So plus C2. And then for the third term, so plus 6. Sa integral ng dx, ito yung pinaka-first formula natin, no? So
Integral ng dx, so parang imagine niyo merong 1 dyan kasi. So, integral ng 1 dx, so magiging x siya. And then plus, let's say c3. So, kung i-simplify natin ito, so this will be equal to, so 5 quantity ng, so x raised to 5 over 5 plus c1 plus 3x raised to 3 over 3 plus c2 plus 6x plus c3. So, dito, para lang hindi malito, no? So, although gumamit ako ng tatlong constant dito, so 5 times constant 1, so basically constant pa rin naman siya. Siguro para hindi na lang malito, i-rewrite ko na lang. So, eto, so 5. So, distribute natin yung 5. So, 5 times x raised to 5 over 5. So, magka-cancel yung denominator. So, matitira na lang x raised to 5. So, 5 plus c1, so pwede nyo represent kahit anong constant din. So, let's say c1 ulit. Say c1. And then, 3 times x cubed over 3. So, x cubed na lang, makakancel yung 3 sa denominator, tapos yung 3 dito sa gilid. So, plus c2. So, plus 6x plus, so 6 times c3. So, kahit c3 na lang din. So, constant times constant is constant pa rin naman. And then, papansin niyo merong tatlong constant dito. So, constant 1 plus constant 2 plus constant 3. So, constant pa rin naman yung sagot. So, pwede mong i-rewrite kahit x raised to 5 plus x cubed plus 6x plus isang c na lang. So, okay lang din na ganyan. Kasi diba sabi natin na itong c na to ay arbitrary constant. So, hindi naman natin alam for sure kung ano talaga yung value niya. So, para lang hindi maging infinite yung solution natin or yung pinaka-answer natin, so, binibigay nating answer ay generalize. So, plus c, arbitrary constant na lang. So, take note, no? So, pagdating kay indefinite integral, so, dapat merong plus c yung mga answer natin. So, ito yung ating example number 1. Another one, so, evaluate the integral of 3x plus 4. So, quantity ng 3x plus 4 squared. So, sabi natin, so dapat yung integrand natin kamukha ng mga nandoon sa basic integration formulas natin. So, dito muna, huwag nyo muna pakomplikaduhin, no? So, although, ang mahirap kasi kay integration, so multiple solutions yung pwede nyong gawin, pwede kayong mag-arrive sa multiple answers din. Pero dito, para hindi lang maging komplikado ang discussion, no? So, ang gamitin na lang muna nating solution is based dun sa mga integration formulas na nabanggit natin. So, dun lang muna tayo titingin dun sa 5 nauna. So, kung papansinin nyo, so, etong integrand na to, walang kamuka doon sa, nandun sa 5 yun. So, hahanapan natin ng paraan, so, gagawa natin ng paraan paano magiging kamuka ng mga nandun sa unang 5 formula natin. So, if hindi kayo familiar, ano yung first step na dapat natin gawin? So, actually, ang tamang simplification, or hindi naman simplification, no? So, ang tamang way para mas maging kamukha ng integrand na to, yung mga nandoon, kailangan natin na-expand. So, 3x plus 4, so binomial times binomial. So, diba, ito pwede naman natin siyang i-rewrite as integral ng 3x plus 4 quantity ng 3x plus 4 dx. So, binomial times binomial, so pwede tayong gumamit ng FOIL. So, I hope familiar pa rin kay FOIL, no? So, F, O, I, L. So, pag multiply natin yung first terms, outer terms, inner terms, and then last terms. So, first terms, 3x times 3x, that's 9x squared. Outer terms, magiging 12x. Ganun din kay inner term, 12x. And then last term, 4 times 4 is 16. Tapos itong outer and inner, ipag-add natin. So, magiging 24x. Therefore, yung ating integrand, so pwede nating i-represent as quantity ng 9x squared plus 24x plus 16 dx. So, pwedeng yan na yung ating integrand.
So, mapapansin ninyo, parang kamukha na siya nung ating problem number 1. So, doon kasi sa problem 1 natin, so ginamitan natin ng rule 2, tapos rule 3, nilabas natin yung mga constant. Pero kung ayaw nyo naman ganun ka-detail yung solution, no? So, pwede namang i-recta ninyo, no? So, wala namang problema doon. For example, kung gusto na ng recta, so eto, 9, quantity ng x, 2 plus 1, that's 3 divided by 3, plus 24, quantity ng x, 1 plus 1, so 2 divided by 2, plus 16x, plus c. So, kahit hindi na kayo mag C1, C2, C3, so kahit sa dulo na, lagyan nyo na lang ng C. So, kung mas prefer nyo yung ganitong solution, kumpara dun sa naunang solution natin na medyo, so nilagay pa natin yung 2 plus 1, 1 plus 1, and so on. So, okay lang din naman kung ganito na yung gawin nating solution, no? So, simplify nyo na lang. So, 9 divided by 3. So, 9x cubed divided by 3. So, matitira na lang 3x cubed. Plus, so 24 divided by 2, 12x squared plus 16x plus arbitrary constant. So, ito na yung ating answer for problem number 2. So, I hope nasusundan, no? Let's try another one. So, evaluate the integral of quantity ng 4 over x cubed plus 2 over x with respect to x. So, wag muna kayong ma-intimidate, no? So, nasa ilalim na yung variable at exponent. So, baka isipin nyo, mahirap na agad. So, huwag kayong papalo ko, no? Hindi lahat ng intimidating tignan, mahirap talagang isolve. So, minsan, kumbaga, nilinilang lang kayo ng mga mata nyo. So, baka mamaya makakita kayo ng ganito, matakot agad kayo, lampasan nyo na. Where in fact, madali lang naman yung kanyang solution. So, ito yung problem 3. Sa ganun din kay problem 4. So, ito naman, merong radical sign. So, mukha lang nakakatakot. Usually kasi natatakot na agad yung iba, may makita lang na radical sign. So, bago natin i-discuss itong problem 3 and 4, so recall muna natin actually yung loss of exponent natin kasi magagamit natin siya para dun sa dalawang ito. So, pagdating dun sa loss of exponent, so siguro magsingit na lang muna ako ng isang slide. So, yan. So, pagdating dun sa loss of exponent natin, isusulat ko na lang. Exponents. So, meron tayong 7 dito. So, una is yung ating product rule. So, pagdating dun sa product rule, for example, we have, so yung pinaka-base is A, merong exponent na M, tapos ito yung multiply natin, same base, pero ibang exponent. So, kapag ganyan, ito pwede nating i-represent, so i-copy nyo lang yung base, pero yung exponent nila, ipag-a-add natin. So, yan yung ating product rule. So, for example, x squared times x. So, ito is x raised to 2 plus 1. So, basically, yan yung ating product rule pagdating kay loss of exponent. Another rule, or gawin ko na lang 1. So, 1, 2. So, quotient rule naman. So, pagdating dun sa quotient rule, let's say a raised to m, tapos i-divide mo daw kay a raised to n. So, ito pwede mo namang isulat. Kung dito kay product, pinag-add natin. So, dito kay quotient rule, ipag-susubtract naman sila. So, for example, x cubed divided by x. So, ito pwede mong isulat as x raised to 3 minus 1. So, yan yung ating quotient rule.
Another rule is the zero exponent rule. So sabi kay zero exponent rule, so any number or any variable na raise mo to 0 will be equal to 1. So be it, let's say, a constant a ni-raise mo to 0 or variable x ni-raise mo to 0, so yung dalawang yan equal to 1. So anything raised to 0 is 1. So yun yung ating pangatlo. Yung pang-apat naman, so yun yung ating negative exponent rule na nabanggitin natin kanina. So, pag may nakita kayong negative na exponent, sabi natin, di ba? Pwede nyo isipin na nasa maling lugar lang siya. For example, x raised to negative n. So, ito pwede mong isulat as 1 over x raised to n. Ganun din, for example, 1 over x raised to negative n. So, para mawala yung negative na exponent niya, so kailangan mo siyang i-reciprocal. So, x raised to n dapat siya. And then, panglima, so yun yung ating power rule. So, meron ding power rule kay exponent. So, sabi sa power rule, for example, we have a raised to m, tapos yung buong yan, i-raise mo ulit kay exponent n. Pag ganitong case, so usually kasi ang pagkakamali nila, pinag-a-add. Pero pag ganitong case, no, so instead of adding, so ang gagawin natin, ipag-multiply na yung mga exponents. So, yan yung ating power rule na madalas ma-confuse dito kay product rule. And then, for the sixth rule, so we have the product power rule. Product power. So, ang sabi kay product power rule, so let's say we have different base, tapos i-raise mo sa kay exponent m. So, ang gagawin mo dito, kung evaluate mo yung exponent, so it will be equal to, this will be equal to a raised to m quantity times b raised to m. So, kumbaga, dinistribute lang natin yung exponent dun sa dalawang base. So, eto, for example, x times y raised to 2. So, eto ay x squared, y squared. So, i-apply mo sa, kumbaga, dinistribute mo lang yung exponent dun sa dalawang variable natin. And then, last is the quotient power rule. So, dito naman kay quotient power rule, for example, we have a divided by b. Tapos, itong buong yan, naka-raise to m. So, ito pwede mong i-rewrite as a raised to m over b raised to m. So, kung dinistribute mo lang din yung exponent doon sa numerator and denominator. So, common mistake din ito. So, for example, 2 over x tapos naka-raise to 3. So, pag ganyan kasi, madalas, ginagawang pagkakamali. So, yung cube na yan, ina-apply lang dun sa variable. Pero kahit hindi man variable yung nasa numerator, no? So, didistribute mo pa rin doon yung exponent. So, ito, pag sinolve mo or simplify mo, 8 over x cube. So, bakit 8? Kasi 2 raised to 3 is equal to 8. So, yun yung ating mga laws of exponent. So, kung babalik tayo dun sa ating problem number 3, so, etong integrand natin, so yung first term, sige, rewrite na lang natin. So, ito, pwede nating i-rewrite as, so, itataas natin yung variable. So, although positive na, no, wala naman tayong problema supposed to be, kasi positive naman yung exponent niya. However, so, hindi kasi kumbaga, hindi kasi ito kamukha ng mga nandun sa standard formula. So, kailangan nating gawan ng paraan. So, kapag nire-write natin yan, for example, magiging 4x raised to negative 3. So, nireciprocal natin.
So, papansin niyo once nilabas natin yung 4 dito, matitira, integral ng x raised to negative 3. So, kamukha na siya nun sa rule number 4 natin, which is the power formula, no? So, okay lang kahit negative 3 kasi ang limitation lang naman sa power formula na integration, dapat hindi negative 1 yung exponent mo. So, okay lang na ganito siya, no? And then, yung isa naman, so 2x raised to negative 1 dx. So, kung papansin ninyo, so diba sabi ni power formula, so bawal negative 1 ang exponent. So, eto, yung sinasabi niyang bawal. So, hindi mo pwedeng i-ganyan. Actually, hindi na required na itaas yung x dito. So, hindi pwede si negative 1. So, ibalik natin dun sa original na itsura niya. So, 2 over x. So, eto, siguro para lang mas malinis. So, pwede mong applyan nung rule number 2 tapos rule number 3. So, separate na integral tapos ilabas si constant. So, 4 integral ng x raised to negative 3 dx plus 2 integral ng dx over x. So, pinaghiwalay ko na, no? Tapos nilabas ko na rekta yung mga constant. So, eto, kamukha siya nung number 4 na rule natin, which is the power formula. And then, eto naman, kamukha na siya nung number 5. So, yung may logarithmic, natural logarithm. So, pwede na nating evaluate yung ating integral since kamukha na siya nung nandoon sa mga basic or standard formulas of integration natin. Evaluate lang natin. So, 4, integral ng x raised to negative 3. So, x, original na exponent, negative 3, dagdagan mo ng isa. So, yun din yung ilalagay mo sa denominator, negative 3 plus 1. Plus 2. So, integral lang dx over x. So, rule number 5. So, yan ay equal to ln x, di ba? And then, lagay mo na lang plus c dito. So, simplify natin. So, 4 times x raised to negative 2 over negative 2 plus 2 ln x plus c. And then, simplifying further. So, 4 divided by negative 2, we have negative 2 x raised to negative 2 plus 2 ln x plus c. So, kung gusto mong alisin pa yung negative dun sa exponent nito, so pwede mo rin i-rewrite negative 2 over x squared plus 2 ln x plus c. So, pwede nang ito yung ating answer. So, yan yung ating problem number 3. Okay, nasusundan na yung pag-simplify natin ng bawat line ng solution natin. Problem number 4, so integral ng 1x times the quantity ng square root of x plus 1 over square root ng x. Ngayon, so 'di ba meron tayong radical sign dito. So dito kay radical sign, so para lang mas madali siguro may explain, no? So pag may nakakakita kayo ng radical sign, so basically, for example, yan, square root ng x. So, square root, so meron ditong imaginary na 2 kapag square root siya. So, pag 2, hindi na siya nilalagay, no? So, ganyan na lang. So, wala na yung 2 kapag square root. Kapag nakakita kayo ng square root of x, so eto kasi pwede mo siyang i-represent as an exponent. So, kung i-rewrite mo yan, equal yan kay x raised to 1/2. So, kung nakuha na yung idea na yung mga radicals, pwede naman palang i-represent as exponent, pero yung exponent na yun ay naka-fraction. So, once naka-exponent na ganito, so although fraction yan, so applicable na yung 7 laws ng exponent na diniscuss natin kanina. So, for example naman, let's say, 4th root ng x. So, ito pwede mong isulat as x raised to 1/4. So, once naka-convert na into exponent, so pwede mo nang i-apply kahit anuman dun sa loss ng exponent natin. So, ganun din, let's say, 10th root ng 1,048,576, so pwede mong isulat as naka-fraction din na exponent. So, basta ang pattern, so parang 1 over kung ano yung index, kung ano yung malit na number na nandito sa radical sign natin. So, 1 over 2, 1 over 4, 1 over 3, and so on. So, ganun yung radical sign natin, no? So, para lang ma-relate natin siya sa exponent. And then, pwede na natin gamitin yung
loss of exponent natin. So, eto, i-rewrite natin ngayon para hindi intimidating tignan, no? So, x, quantity ng, so yung square root ng x, pwede mong isulat x raised to 1/2 plus 1 over x raised to 1/2 dx. Ngayon, eto, so hindi naman negative 1 yung magiging exponent natin, so pwede mong itaas ngayon yan. So, pwede natin i-rewrite x quantity ng x raised to 1/2 plus x raised to negative 1/2. Then, gawin natin, i-distribute natin itong x sa loob ng parenthesis. So, x times x raised to 1/2. So, di ba, product rule lang ng exponent. So, ipag-add mo yung exponent nila. So, ang exponent na itong x, 1 syempre. So, 1 plus 1/2. So, integral muna. X times x raised to 1/2. So, 1 plus 1/2 yung exponent. So, x raised to 3/2. Plus, so, x times x raised to negative 1/2. So, 1 minus 1/2. So, magiging x raised to 1/2 naman siya. So, this is dx. So, I hope nasundan, no? So, gamit lang tayo ng loss of exponent. So, product rule lang naman yan. So, eto na yung na-simplify na integral natin. So, kung mapapansin ninyo, so, kamukha na ulit siya nung rule number 4 natin. Pinagkaiba lang. So, naka-fraction yung mga exponent. Pero wala namang problema doon kasi ang limitation lang naman dapat hindi negative 1. So, hindi naman negative 1 yung mga exponent nila. So, walang magiging problema. So, pwede ulit i-rekta. Pero kung gusto nyo, gamitin nyo ulit ng rule number 2. Pag hiwalay nyo pa, so okay lang din yung ganang solution. Pero kung i-rekta nyo yan, so power rule. So, x. So, yung original na exponent, 3/2, dadagdagan ng isa. And then, ito, so, kopyahin mo, 3/2 plus 1. And then, x raised to 1/2 plus 1 over 1/2 plus 1 and then arbitrary constant. So, kung isi-simplify natin ito, so 3/2 plus 1, so x raised to 5/2. So, ganun din, syempre, yung denominator nito. Then, ito naman, x raised to 3/2 divided by 3/2. And then, plus c. So, eto, hindi pa kasi proper yung form niya. So, pwede pa natin siyang mas-simplify pa. So, para ma-simplify ito, so actually, so dito na lang yung sagot, no? So, equal yan kay 2/5 ni 2/5 x raised to 5/2 plus 2/3 x raised to 3/2 plus arbitrary constant. So, ito yung ating answer for problem number 4. So, kung hindi nasundan or hindi alam bakit naging 2/5 tapos 2/3 yan, kung titingnan nyo kasi yung denominator nito, so for example, itong unang term natin, so 1 divided by 5/2 siya. So, di ba pag nag-divide tayo ng fraction, so for example, 1 divided by 5/2, so di ba ang sabi dun sa rule ng division? So, take the reciprocal of the divisor. So, si 1, ito yung dividend, divisor si 5/2. So, reciprocal mo daw si divisor, tapos proceed to multiplication. So, reciprocal ng 5/2, syempre 2/5. And then, proceed to multiplication, 1 times 2/5. So, 2/5 na lang siya dito. So, kung sisimplify nyo ito, so parang 1 times 2/5 siya. So, take the reciprocal of the divisor and then proceed to multiplication. So, 1 times 2/5, 2/5. So, ganun din dito. So, 1 times 2/3 is 2/3. So, nireciprocal yung dito. So, I hope nasundan, no, yung pag-simplify natin nito. So, yan na yung answer natin for problem number 5. So, madali lang naman, no? Meron lang radical ng original, pero once ma-simplify, so wala nang kahirap-hirap yung solution natin. And then, for our problem number 5, so this will be the last example for this lecture muna, no? So, balak kong hati-hatiin itong basic integration rule since maraming coverage kasi ito. So, meron pa tayong exponential, logarithmic, meron ding trigo, inverse trigo, hyperbolic,
and so on. So, para lang, hindi masyadong mahaba yung ating recorded lectures. So, try kong hati-hatiin bawat klase ng function. So, this will be our last problem for algebraic functions. So, evaluate the integral of x cubed minus 8 divided by x minus 2 dx. So, obviously, wala yung kamukha dun sa libang standard integration formulas natin na nabanggit nung mga unang slides natin. So, with that, syempre, gagawin natin, kailangan nating gawing kamukha ng mga nandoon. Kailangan nating isimplify in a way. So, paano ba natin masisimplify ito para maging kamukha ng mga nandoon? So, medyo mahirap lang siya, no? Kapag hindi kayo sanay pa talaga. Pero siguro para mas padali lang, so actually, ang tamang solution dito, so kailangan nating i-factor. So, ang question dyan, so, factor nga ba ni x cubed minus 8 si x minus 2? So, kailangan nating patunayan kung factor ba talaga siya. And before that siguro, daan na din natin yung ating operations of polynomials. So, pagdating sa operations of polynomials, syempre merong addition and subtraction, multiplication, and then division. So, siguro isingit ko na lang dito. Operations of polynomials. So, when we say polynomials, actually, maraming klase ng polynomials, no? So, merong monomial, merong binomial, merong trinomial. Pag sinabi nating monomial, so isang term lang siya. So, when we say term, for example, we have 5x squared. So, yan ay isang term. So, yung x, syempre, variable. Yung 5 ay coefficient. So, kapag isang term lang siya, monomial. Kapag dalawa, binomial, kapag tatlo, trinomial, kapag apat or mas marami pa, so yun yung tinatawag nating mga polynomials, no? So, kapag nag-add tayo ng polynomials, so, syempre, pagsama ko na lang si addition and subtraction. Addition slash subtraction. So, kapag nag-add or subtract tayo ng polynomial, so, ang pinag-add lang natin yung mga may parehas na variable and then exponent. So, for example, 5x squared plus 2x squared. So, pwede nating ipag-add yung dalawa na to kasi parehas na x squared. However, for example, plus x cubed. So, etong x cubed, hindi natin pwedeng isama sa dalawang ito kasi x cubed siya, hindi siya x squared. So, ganun din, for example, ibang variable like x squared y. So, although eto, meron ding x squared, hindi natin to pwedeng isama dun sa 5x squared at 2x squared kasi meron tong katabing another variable. So, ganun din, pag may constant, so, syempre, kung constant, di mo siya pwedeng idagdag dun sa mga merong variables regardless kung x squared or x cubed man siya. So, ganun din kay subtraction. So, pwede mo lang ipag-add or ipag-subtract yung mga term kapag parehas sila ng variable and exponent. For example, ito. So, pwede mong merong minus 3x cubed minus 2x squared y. So, etong 3x cubed, so pwede mo siyang i-minus lang dito. Pero dun sa iba, hindi. So, ganun din ito. Pwede mo lang i-minus ito dito kay x squared y. So, dapat parehas lahat ng variable and exponent sa bawat term bago mo ma-evaluate siya pagdating kay addition and subtraction. Turong spelling pala tayo, no? Subtraction. So, yun yung ating addition and subtraction. So, pagdating naman kay multiplication, so actually nabanggit natin yung isang technique kanina, yung FOIL. Pero yung FOIL kasi is applicable lang siya pagdating kay binomial times binomial. So, multiplication. So, si FOIL applicable lang siya. For example, x plus a times x plus b. So, dito lang applicable si FOIL method. However, for example, meron tayong x squared plus 2x plus 1. Tapos, i-multiply mo kay x plus 2. So, pag ganitong case, hindi na applicable syempre si FOIL kasi trinomial by binomial na siya.
kapag ganitong case ang ginagawa, so distributive property of multiplication na. So, mas madali. So, etong x plus 2, yun yung i-distribute mo dito kay trinomial na x squared plus 2x plus 1. So, when we say distributive, so multiply mo muna si x dito sa tatlong yan, so magiging x cubed plus 2x squared plus x. And then, ito, idadagdag mo. So, si 2 naman, distribute mo multiply dyan sa tatlong yan. So, 2x squared plus 4x plus 1. Tapos, saka mo na lang applyan ng addition or subtraction. So, para ma-simplify itong buong ito. So, yun na yung distributive property of multiplication. And then, last, pagdating kay division. So, kay division kasi, dalawa yung way na ginagamit. So, merong long division and then, merong synthetic division. So, si long division, so from its name, long, so medyo mahaba talaga yung solution, no? Kaya pagdating sa division, so mas preferred talaga si synthetic. So, si synthetic division, siguro sampalan na lang din natin ito para, since kailangan din naman natin siya para kay problem 5. So, synthetic na lang gagamitin natin, no? So, from this, so 1, 0, 0, negative 8, and then 2, lalagyan ko ng linya dito. So, alam ba bakit naging 1, 0, 0, negative 8 tapos positive 2 yung nandito? So, kung hindi familiar, paano gumamit ng synthetic division, so etong original na numerator natin, so yan, pwede mo kasi siyang i-rewrite x cubed plus 0x squared plus 0x minus 8. So, yung pinanggalingan ng 1008, negative 8, so yun yung coefficient nung eto. So, kinumpleto ko lang. So, dapat kasi walang lagtaw kapag gagamitin nyo si synthetic division. So, 1, 0, 0, negative 8. Tapos, etong 2 naman, so, para kasi ma-prove natin na factor ito, so, factor si x minus 2. So, kailangan mong extract ano yung value nung x mula dun sa factor na yon. O siguro para hindi na lang mahirapan, no? So, kung negative 2 yung nandito, yung ilalagay mo dito, positive 2. So, kung positive 2 naman yung nandito, ang ilalagay mo dito, negative 2. So, yung pinaka-process ng ating synthetic, so, ang operation natin dito is plus. So, first step, so, bring down 1. So, yung 1 na yan, multiply mo dito sa gilid, 2. Tapos, 0 plus 2. Ito ulit, multiply mo doon, 4. Yan, pag plus po, 4. 4 times 2 is 8. So, negative 8 plus 8 is 0. Ngayon, kung 0 yung lumabas dun sa pinakadulo, ang ibig sabihin, factor C, x minus 2 ni x cubed minus 8. So, walang labis or walang butal, walang remainder, no? So, anong ibig sabihin naman ng 1, 2, 4 na nandito? So, yung 1, 2, 4 na yan, so bago yun, for example, pag nagdi-divide ka ng x cubed divided by x, so, di ba ang nangyayari? So, dito, parang imagine nyo, si x ay factor ni x cubed. So, pag natanggal yung isang factor, so, mababawasan ngayon yung exponent ng numerator. So, from cube, naging squared na lang siya. Ngayon dito, since ipa-factor out natin si x minus 2 from x cubed minus 8, so yung magiging answer, yung pinaka-quotient niya, parang x squared na lang yung makataas na exponent niya. So, yung ibig sabihin ng 1, 2, 4 dyan, so, kumbaga, yan na yung coefficient naman nung x squared x, tapos ito yung constant, and then 0 to, so walang remainder. So, eto ngayon, balik tayo dito. So, pwede nating i-rewrite yung x cubed minus 8 over x minus 2 as, so, x squared plus 2x plus 4. So, ito yun, quantity ng x minus 2 divided by x minus 2 dx. So, pwede nating i-rewrite as ganyan. So, na-factor out na kasi si x minus 2. Kaya, ito na lang yung natira dyan. So, mula dito, di ba, pwede nyo nang i-cancel ito. So, matitira na lang integral ng x squared plus 2x plus 4 dx. So, ganun, no? Na-factor out natin. So, yun is kapag walang remainder. So, ang question lang, so for the sake of discussion, no? So, what if hindi 0 yung nasa dulo? So, ano yung magiging, or so, paano natin i-rewrite? So, for example, ang ipa-factor out natin, let's say, ano ba?
So, x cubed minus 7 divided by x minus 2. So, let's say yan yung fina-factor natin. So, gamit si synthetic division, so 1, 0, 0, negative 7. So, bring down 1, 2, 2, 4, 4, 8. 8. So, dito merong, so negative 7, so ito is plus, no? So, negative 7 plus 8 is 1. So, ito naman ngayon, so pwede nating i-rewrite yan. So, ganoon pa rin, ito yung x squared, ito yung x, ito yung constant. Pero may remainder na 1. So, therefore, itong x cubed minus 7 divided by x minus 2, pwede mo siyang isulat as x squared plus 2x plus 4 plus 1 over x minus 2. So, etong 1 over x minus 2, so ito yung remainder. So, basically, yung nandito, ito yung magiging numerator nung last time nyo. So, ang denominator niya, yung pinaka-divisor nyo, yung pinaka-factor nyo, 1, x minus 2. So, parang ano siya? For example, 10 divided by 3. So, etong 10 divided by 3, so, ilang 3 ba ang meron sa 10? So, tatlo. Tapos, merong butal na isa. So, si 10 over 3, pwede nyo express 3 plus 1 over 3. So, parang ganyan din siya. So, kinopte nyo lang yung denominator, yung divisor dito. So, yun yung denominator nung remainder. Yung dulo dun sa may synthetic division natin. So, I hope nasusundan, no? So, yun yung ating synthetic division. Ngayon, balik tayo dito sa ating ini-integrate. So, integral ng x squared plus 2x plus 4. So, medyo madali na lang na siya after mga factor. So, gamit na lang tayo ng power formula. So, dito, pwede nyo na actually irekta. So, integral ng x squared, that is x cubed over 3 plus 2 x squared over 2 plus 4x plus c. So, simplify lang natin. So, we have x cubed over 3 plus x squared plus 4x plus c. So, yan na yung ating answer for problem number 5. So, mahirap lang siya nung hindi pa na-simplify, pero after ma-simplify, so, madali na lang yung naging solution natin. Ngayon dito, so, pwede kasing iba ulit yung form, yung maging way ng solution ninyo. So, yun yung sinasabi ko kanina na possible multiple type of solution na yung pwede nyong magawa. So, bago ako mag-end, so papakita ko lang, for example, hindi ganyan yung naging thought process ninyo. So, try ko magsingit ng isang slide muna. So, di ba yung number 5 natin? So, integral ng x cubed minus 8 over x minus 2 dx. For example, ang naging thought process nyo naman, so ito, i-represent nyo as integral ng x cubed minus, or x cubed divided by x minus 2 dx minus integral ng 8 over x minus 2 dx. So, okay lang din kapag ganito yung naging process nyo, no? So, since dalawang time yung numerator, so pwede nyo namang ipag-separate talaga na ganito. So, once naging ganito yung solution na naisip ninyo, so dito muna tayo sa una. So, ganun pa rin. So, kailangan yung i-factor out. So, kung i-factor out nyo yan, so 2, tapos 1, 0, 0, 0, bring down 1, 2, 2, 4, 4, 8. So, therefore, yung unang term, mangyayari, so integral siya ng, so ganun pa rin, ito yung coefficient ng x squared, ito yung x, and then constant. Tapos, merong remainder na 8 dito. So, parang integral siya ng x squared plus 2x plus 4 plus 8 divided by, so remainder siya, so 8 divided by yung divisor natin na x minus 2.
dx. So, etong term, yung unang ng ating integral. So, minus, so integral naman ng, yan, 8 over x minus 2 dx. So, kung i-distribute natin ito, so, di ba parang, so, etong x squared plus 2x plus 4, kamukha lang naman nung unang solution natin. Pero nadagdagan siya ng 8 over x minus 2. So, ito kasi pwede natin, kung isi-separate natin yan lahat, so, integral ng x squared dx plus integral ng 2x dx plus integral ng 4 dx plus integral ng 8 over x minus 2 dx minus, so ito, integral ng 8 over x minus 2 dx. As you can see, so etong dalawang ito, so parehas pero opposite sign. So pwedeng mag-cancel lang siya. So actually matitira, so kamukha lang din nung unang solution natin. So kamukha lang din neto. So although iba yung start ng solution natin dito, in fact parang mas maging mahaba pa siya, no? Pero yung end result, so magiging pares pa rin. So ito pa rin ay equal kay, so x cubed over 3 plus, so 2x squared over 2, so x squared pa rin siya, plus 4x and then plus arbitrary constant. So same lang siya. Ibang way nga lang yung start nung solution natin. Pero bottom line, so pares pa rin naman yung naging final answer natin. So yun yung ating problem number 5. And hanggang dito lang muna yung discussion ng lecture 1.